Pero Sir Chard, para sa'yo, no, ano ang masasabi mo dun sa employment or business or pagtatrabaho or pagnenegosyo? Regarding sa employment and business, actually, lahat naman ata ng mga graduate, talagang, syempre, isa sa mga talagang naging parang dream nila, matanggap sila. Kasi parang nga magamit nila yung tinapos nila. Pero dapat, hindi yun ang end game mo eh. Dapat ano lang yun eh. Yun lang ang goal mo para makaipon, Yes. pampuhunan, at maka-gain ng experience. Okay. Kasi lalo na kung wala ka pang pagnegosyo na pangkapital, wala kang choice kundi magtrabaho. Di ba? Wala kang experience kundi magtrabaho ka talaga para magkaroon ng experience. Pero ang nangyayari lang na hindi tama is yung iba, ginagawa na nilang lifetime career yung trabaho. Okay. Kumbaga parang yung iba talagang wala nang ibang planong magnegosyo, wala nang planong mas lakihan na yung income, nagiging kampante na sila doon sa buhay na routine na ganun. Which is dapat hindi. So ako naalala ko, one of the reason bakit ako nag-take ng HRM during nung college kasi gusto ko nga mag-work sa cruise ship. Okay. Pero hindi para mag-work doon ng 20 years, 30 years, or hanggang tumanda. Gusto ko lang mag-work doon ng 2 years or 4 years, dalawang terms para makaipon. And yung maiipon ko na yon, alam ko na doon ako mag-start talaga magnegosyo. Tsaka yung magiging experience ko doon, nagagamitin ko. Nagkataon lang, nadala tayo dito sa community natin na hindi ko na kailangan matuto at kumita ng pera sa abroad pa. Pwede ko na siyang gawin while nag-aaral, habang nag-aaral. Kaya, syempre, grab ko na yung chance na yun. Kumbaga, parang sa Waze, bibigyan ka ng 3 option ni Waze, papuntang ganitong lugar. Meron 1 hour, meron 30 minutes, meron 15 minutes. Parang kinuha ko lang yun, sabi ko, try ko nga itong 15 minutes. Na mas maiksi, mas maaga. So, sinubukan ko. Which is, syempre, nung sinubukan ko, ginawa ko talaga yung dapat gawin at lahat. Binigyan na ng time, oras, effort para talaga mangyari. Which is, yun ang nangyari. After less than a year, syempre, gumanda talaga yung income natin. So, tinuloy-tuloy na natin. So, it means para sa'yo talagang business Business pa rin dapat talaga. para sa goal mo sa buhay, na mas magandang buhay. Kasi, pag-usapan business, hindi lang pera eh. Yes. Dadating yung time, yung negosyo mo, magiging hindi na siya active income eh. Magiging passive income na siya. Eh, kailangan natin ng passive income eh. Kasi hindi naman tayo pwedeng forever nakatutok lang sa trabaho eh. Yung iba magkakapamilya. Kailangan mo rin tutukan yung pamilya mo. May asawa ka, kailangan mo rin bigyan ng oras sa asawa mo. So, paano pag nagbibigay ka ng oras doon tapos nawawalan ka ng income? So, maganda sa business, pag naging passive income na, kahit nagbibigay ka ng oras sa pamilya, sa asawa, or nagbabakasyon kayo with your family, kumikita ka pa rin para yung pangarap mo, tuloy-tuloy pa rin yung pagkuha. Yan ang pinakamaganda talaga sa negosyo na dapat maintindihan ng maraming tao at matutunan nila. Bakit yung mga tao, kahit malaki ang risk, malaki ang kapital ng iba, malaki ang isusugal, sinusugal nila. Kasi nga, yung kapalit, sobrang laki naman ng difference from employment. Kaya talagang yung iba, siguro, baka no choice na rin, since nasabi mo nga kanina, wala silang ganun kalaking experience and capital. That's why, bumabagsak sila sa pag-employment. Or baka ito rin yung naging culture. Oo, nakasanayan. Pwedeng ginawa din kasi ng lola nila, parents nila, kapitbahay, tito, tita. So, nakita nila na parang ganun. Pero kasi sa generation natin ngayon, mas swerte kasi may mga negosyo na hindi mo kailangan maglabas talaga ng sobrang laking kapital. May mga negosyo na pwede mo nang simulan kahit wala ka pang experience. So, yun yung maganda katulad ng community natin. Hindi mo kailangan ng malaking kapital, hindi mo kailangan ng may experience para matry siya. Kasi ang ganda nito, dito mo na matututunan eh. So, dito ka na rin kikita. Ang gagawin mo na lang talaga habang tumatagal, papalakihin mo na lang ng papalakihin. Yes. So, yun ang kagandahan sa community natin kasi maraming nagtatanong paano ba maging successful, paano ba makuha yung buhay na gusto nila in the future. Pero maraming doubt pa rin or tanong sa kanila na hindi nasasagot.
ang importante sa Sureball Talks na to, no, nagkakaroon tayo ng idea. So ano ba yung dapat gawin? Ano ba yung mindset na kailangan natin? Like I said kanina, na-share ni Sir Chard, paano niya sinimulan, ano yung naging reason niya. So napakagandang topic and napakagandang understanding about learning. So guys, maraming salamat sa panunood, pakikinig sa video na to. And kung gusto nyo pa ng mas maraming videos and more content regarding sa ating community, please follow and subscribe sa aming mga platform. Like si Sir Chard, meron din siyang YouTube, TikTok account, and meron din siyang Facebook page. Ano ba ang TikTok mo, Sir Chard? TikTok ko is H Lock Shop. It's Lock Shop. Follow natin guys and antabayanan nyo ang mga susunod na episode dahil ito yung first episode natin ng The Sureball Talks story sa ating mga business partner na nag-start ng wala pero ngayon na-achieve yung buhay. Sir Chard, meron ka bang last saying sa ating mga Ano lang viewers? siguro sa mga viewers, sa mga wala pang experience and all, sa mga natatakot, subo ka lang. Kasi yan lang din ang naging puhunan ng karamihan. Yes. Sumubok lang kahit takot, kahit walang pampuhunan. Sumubok lang. Kung ano yung nasa harapan, nakita mo pwede kang mag-improve, pwedeng makatulong sa'yo. Subukan mo lang, walang mawawala. So, ang buhay, subok-subok lang naman talaga yan eh. Talo kapag takot ka sumubok. So, yun yung importante. Lakasan lang natin yung loob natin. So, lalo na sa mga katulad ng mga ganito, meron kang matututunan. So, Yes. aralin mo, di ba? Ang technology natin ngayon, pwede ka nang matuto kahit hindi mo kailangan mag-enroll eh. Yes. Basta alam mo lang kung sino yung mga taong pinapakinggan mo, pina-follow mo, pwede ka nang matuto eh. Yun yung kagandahan ng generation ngayon. So, yun lang. So, yun lang guys. Maraming salamat and God bless. See you soon. Thank you.